Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na malapit na nga ba o malayo pa? Kapatid kaibigan, dito iikot ang aking pagtalakay sa gabing ito sa topic na malapit na nga ba o malayo pa? Ikaw kapatid kaibigan, ano sa palagay mo? Malapit na ba o malayo pa ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Kapatid kaibigan, hayaan natin ang banal na kasulatan ang sumagot sa katanungang ito. At ang kasagutan ay matutunghayan at mababasa natin sa aklat ng Mateo chapter 24 at sa mga sumusunod na talata nito na ating hihimay-himayin sa gabing ito sa apat na bahagi at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. At ang bawat bahagi ay nagsasaad ng iba't ibang kapahayagan. Ang unang bahagi nito ay nagbibigay ng babala o warning. Ang pangalawang bahagi naman nito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga mangyayari. Ang ikatlong bahagi nito ay nagbibigay ng mga palatandaan. At ang pang-apat at panguling bahagi, ito ay nagbibigay ng konkretong kasagutan na kung kailan ba ang kaganapan at katapusan ng mundo at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid kaibigan, ng apat na bahaging ito ang magbibigay sa atin ng gabay at kaalaman upang hindi tayo basta-basta mapaniwala sa mga prediksyon ng kung sino-sino na kadalasan at karamihan sa kanila ay nagbibigay pa nga ng mga petsa ng taon, araw at buwan na ito'y mangyayari na alam naman natin na hindi naman nangyayari ang mga prediksyon nila. At ang iba naman dyan, kapatid kaibigan, ay hindi naman naniniwala at nasasabi pa nga nila anya na puro darating, ilang libong taon na anya ang nagdaan ay hindi pa naman dumating at nagbalik ang ating Panginoong Hesus. Kapatid kaibigan, ito ang dahilan kung bakit nais kong talakayin ang paksang ito para makapagbigay kaalaman at gabay sa mga tao ayon sa kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito. Kapatid kaibigan, ang unang bahagi nito ay nagbibigay ng babala o warning sa mga mananampalataya na kung saan ito ay mababasa sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 4, 5, 25, 26 at 27. At ganito ang nasulat. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga magsasabing ako ang Kristo
at ililigaw ang marami. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. O narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Bakit? Sapagkat ang sabi nga gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, kaibigan, iyan ang unang bahagi na binibigyan tayo ng babala na mga mag-ingat at maging mapanuri, na hindi basta-basta maniniwala sa mga naririnig nating mga nagpre-predict na ikaanya sa ganung taon, sa ganung petsa at buwan ay darating ang Panginoon. Kaya nga po, binigyan tayo ng babala at warning sa ating pong tinalakay at binasa kanina sa Mateo na yon na ating binasa, upang hindi tayo basta-basta naniniwala ng sinasabi ng kung sino man. Kaya ito po ay tinalakay ko upang maging aware tayo. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangalawang bahagi. Ang pangalawang bahagi, ito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga mangyayari sa hinaharap. At ito ay nasulat sa Mateo 24, chapter 24, verse 6 up to 12, na ganito ang sinabi. At makakarinig kayo ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom, lilindol sa iba't ibang panig, iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito'y siyang pasimula pa lamang ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapaghatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluan ang isa't isa at mga kakapuotan sa isa't isa, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. So, yan po ang ibinigay sa atin mga mananampalataya doon po sa pangalawang bahagi, na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga darating. Magkakaroon daw po ng digmaan, ang bansa sa kapwa bansa, ang kaharian sa kapwa kaharian, magsisipagkanuluan at magkakaroon ng kapuotan sa isa't isa dahil po sa paglaganap ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalam. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag na po tayong magtaka kung lumalaganap man ang kasamaan, sapagkat ito po ay bahagi ng pagbabalik ng Panginoon na mangyayari ito bago magbalik ang Panginoon, na magkakanuluan, na patuloy po ang tao ay sasama. Ang sabi ko nga po, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng tao ay manlalamig. So kaya wag na po tayong magtaka kung bakit nangyayari
ang kasamaan sapagkat ito po ay isa sa mga mangyayari bago pa dumating ang Panginoon. Ito po ay magaganap. Ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan sa Mateo na tala 24, chapter 24, verse 6 hanggang 12. Nakababasa ko lang po kanina. Kaya tayo bilang mananampalataya, wag na po tayong magulimihanan o matakot. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Mangyayari po talaga yan. Sapagkat iyan po ang ibinigay ng Panginoon na mangyayari samantalang kausap niya ang mga alagad sa panahong na iyon ay magkakasama pa sila. Kapatid, kaibigan, darako na po tayo sa ikatlong bahagi. Darako na po tayo sa pangatlong bahagi at kung saan nagbibigay palatandaan ang ating Panginoong Hesukristo bago ang katapusan ng mundo at ang kanyang pagbabalik. Noong panahong kausap niya ang kanyang mga alagad at ang mga palatandaan ay ito. At mababasa naman ito sa Mateo chapter 24 verse 11, 24, 29 and 30 na ganito po ang mababasa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta. Ano raw po? Magsisibangon. Sa ibang translation po yan, magsisilitaw. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw. Talagang ang tangka po ng kaaway ng mga bulaang propeta ay hindi para mapalapit sa Diyos, kundi para ang kanila pong hangarin ay manligaw. Ang sabi nga po, sapagkat maraming bulaang propeta ang magsisilitaw at kanilang ililigaw ang marami. Yun po ang sabi. Maraming magsusulputang mga propeta at ililigaw ang marami sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang propeta at magpapakita pa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari pati ang mga hinirang. Hindi lang po sila manliligaw, magpapakita pa po sila ng mga dakilang tanda o kababalaghan para lamang talaga iligaw ang mga tao. Kaya dapat po tayo ay mag-ingat sapagkat binalaan na po tayo ng Panginoon. Binigay na po niya sa atin ang warning, binigay na po niya sa atin ang mga mangyayari, ang mga palatandaan dito po sa ikatlong bahagi. Ibinigay na rin din po ng Panginoon. Ang sabing nga po niya, ibinigay ko na ito, sinasabi ko na ito sa inyo nung una pa. Yan po ang sabi, magkakaroon ng kapigatian sa mga araw na yon at magdidilim ang araw at ang buwan at hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ang mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang buntala sa kalangitan. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisipanaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasamang alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yun po, Panginoon, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon at mga pangyayari na magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Yan ang mga kapatid, ang kaibigan, ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ating panghahawakan upang hindi tayo malinlang ng mga bulaang mga tagapagturo
at mangangaral. Kapatid kaibigan, darako na tayo sa pang-apat at panghuling bahagi na nagbibigay ng konkretong kasagutan na kung kailan ang kaganapan. Kapatid kaibigan, malinaw ang nasulat sa Mateo 24, chapter 24, verse 32-33 na ganito ang sinabi: inihalin tulad sa puno ng igos, na ang puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo. Yun po ang sabi niya sa mga alagad. Ang kanyang talinghaga, pag nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Yun po ang binigay na halimbawa. Gayon din naman kayo, pag nakikita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan na nga. So kapatid, doon po sa tanong na malapit na ba o malayo pa, mismo na po ang nagsabing malapit na nga, nasa pintuan na nga. Yun po ang sabi. Gayon din naman kayo, pag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, ay talastasin ninyo na siya ay nasa pintuan na nga. So yun pong ibinigay na mga palatandaan na ang sabi po na inelen tulad sa puno ng igos, kapag tag-araw daw po ay namumulak, nananariwa ang sanga at ang dahon. Ibig sabihin, pagpapakita po ito kung ang mga ibinigay na palatandaan ay nangyayari at nagaganap na, yun po ay nagpapahiwatig na nagsasabing malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Gaya po ng sinabi sa Mateo 24, chapter 24, verse 14, at ipangangaral ang ibanghelyong ito sa kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ano po ang sabi? Ipapangaral ang ibanghelyong ito sa kaharian ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayon ay babalik, ay darating ang wakas. So hindi niyo po ba napapansin, mga kapatid kaibigan, sa ating kapanahunan ngayon, napakarami na ang nangangaral at nagpapahayag ng patungkol sa Panginoon ng banal na kasulatan, dahil ito po talaga isa sa mga palatandaan na talagang ipapangaral sa buong sanglibutan ang pagpapatotoo sa kahariang ito, pagkatapos pong malaganapan at makarinig marahil ang lahat ng bansa sa buong mundo, ay yun po ang isa sa palatandaan na ibinigay na kapag naipangaral na, ayun po ang sabi, ang linaw po ng sabi, di po ba? At ipapangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Yun po ang sinabi. So, ibig po palang sabihin, kapag ang banal na kasulatan ay naparating na at naipahayag na at nakarinig na ang tao sa lahat ng dako, there is possible na dumating na po ang wakas. Yun po ang sabi. Bakit? Kaya walang sino at sinasabi, pero ang magkagayoy, darating ang wakas. Yan ang sinabi sa binasa natin. Pero kapatid kaibigan, walang petsa ng taon, araw at buwan ay walang nabanggit doon po sa talatang ating binasa. Ang sabi lang po, at ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, at
para po sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Wala pong nabanggit ditong petsa, araw at buwan sa kanyang muling pagbabalik at sa pagtatapos ng mundo. Yan po ay walang nabanggit. Kaya walang sino mang mahusay o magaling na propeta at mangaral ang pwedeng magsabi ng petsa ng araw at buwan at taon sa pagparitong muli ng Panginoon. Dahil wala pong nakakaalam nito, dahil mismo ang banal na kasulatan ang nagsabing walang nakakaalam ng araw at oras niyaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kung hindi ang ama lamang. Kaya kapatid, kaibigan, kung may narinig kayo ng nagpredict ng araw, oras at buwan, alam mo na siya'y hindi nagsasabi ng totoo. Huwag mo siyang paniwalaan. Kapatid, bago ako tuluyang magwakas sa pagtalakay sa paksang ito, nais ko lang i-recap ang 4 na bahagi na ating tinalakay sa gabing ito. Ang babala o warning na sinabi ng Panginoon sa mga apostol at sa mga mananampalataya na rin. Ang pagkaalam sa mga mangyayari, ang ibinigay na mga palatandaan, ang konkretong sagot na walang sinuman ang nakakaalam ng araw at oras maliban sa Ama. Kapatid, kaibigan, bagamat walang itinakdang petsa, araw at buwan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, isa lang matitiyak natin na siya'y magbabalik at yan ay malapit na dahil sa palatandaan na ibinigay niya sa mga alagad ay nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon. Ang sabi nga po doon sa talinghaga sa puno ng igos, ika-anya, pag nakikita nyo nananariwa na ang sanga at ang nagkakaroon ng dahon, palatandaan yung malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakikita nyong nagaganap na at nangyayari na ang mga bagay na ito, talastasin ninyong ako'y malapit na. Nasa pintuan na nga, yan po ang sabi. At sa Mateo 24, chapter 24:14 ay ipapangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan at pagkatapos ay darating ang wakas. Yan po ang sabi. At ang isa pa po ang sabi sa Mateo 24:30, at hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang bagay na ito. So, ibig sabihin po, malapit na po talaga na dumating ang Panginoon. Doon po sa paksa nating katanungan na malapit na nga ba o malayo pa? Ang sagot po'y malapit na ang kanyang pagbabalik, sapagkat ayon po sa ating pinag-aralang mga signs at palatandaang ibinigay na ito po ay nagaganap na, ang nangyayari na. Tumingin po tayo sa ating kapalikirang daigdig sa ating kasalukuyang panahon. Kabi-kabila po ang giyera, kabi-kabila po ang trahedya, kabi-kabila ang lindol, kalilindol lang po sa Russia. Kung napansin niyo po, may pumutok pong bulkan naman sa India. Ang lindol po ay kaliwat kanan na nangyayari sa ating kapalikirang mundo. Ang tao'y patuloy na sumasama at lumalaganap ang kasamaan. Iyan din po ay signs na mangyayari bago dumating ang Panginoon. Ang tao po ay sabi magiging maibigin
sa mga kalayawan, magiging lapastangan sa mga magulang, mga suwail. Yan po ay nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon, na iyan po ay mga palatandaang ibinigay sa aklat ng Mateo chapter 24 sa mga susunod na talata. Kapatid, kung ang sagot natin ay malapit na, ang tanong ay, handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Kung hindi pa, kapatid, may panahon pa para ikay maging handa bago siya tuluyang magbalik dito sa lupa. Ang panahon ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon para maging handa ka at huwag mahuli ang lahat kapag nangyaring siya'y nagbalik na ikay hindi pa handa. Kapatid, ikaw na nanonood ng bidyong ito, ang panahon ng paghahanda ay ngayon, maaaring bukas ay huli na. Kaya kapatid, kaibigan, kaya ko ginagawa ang mga bagay na ito, ang mga pagpapahayag at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang makatulong sa mga tao na makarinig ng salita ng Diyos, at ito ay maging daan upang ang tao ay magbago at magbalik loob sa Diyos. Sana kapatid, nakatulong sa iyo ang pag-aaral natin sa gabi ito ng paksang malapit na nga ba o malayo pa. Kapatid, na pag-alaman natin ayon sa ating pag-aaral sa gabing ito na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, bagamat ang petsa, oras, araw at buwan ay hindi sinabi, pero ang pinanghawakan po natin ay ang mga bigay na palatandaan na nagaganap na inalin tulad niya sa puno ng igos, ikaan niya, samantalang kausap niya ang mga alagad, talastasin ika ninyo na ako'y malapit na, sapagkat pag nakita nyo ang puno ng igos na nananariwa ang sanga at nagkakadahon na, ang ibig sabihin lang nito ay malapit na ang tag-araw. Gayon din naman ikaan niya, kapag nakikita nyong nangyayari na ang mga bagay na ito. Alin po yung mga bagay na nangyayari? Yun pong mga palatandaang binanggit doon po sa Mateo 24, sa mga sumusunod na talata ay nagaganap na at nangyayari na. Ibig sabihin lang po nito'y siya'y malapit na. Kapatid, ang sa akin ay sana'y maging handa ka na sa pagbabalik ng Panginoon, na anytime o anumang oras pwede siyang magbalik, sapagkat siya naman ang may hawak ng oras, at anytime pwede siyang bumalik kung kanyang nanaisin at gugustuhin. Kaya ikaw ay hinahamon ko at challenge ko na maging handa sa pagbabalik ng Panginoon anumang oras mula ngayon. Salamat kapatid, kaibigan, sa pagsama sa akin sa maikling pagtalakay sa paksang malayo pa ba o malapit na sa gabing ito. Sana'y nakatulong sa iyo ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ating napag-alaman ang mga bagay patungkol sa mga kaalaman, patungkol sa mangyayari, sa mga palatandaan at sa oras at kaganapan ng kanyang pagbabalik. Pagpalain, ingatan, proteksyonan tayo ng Panginoon sa ating pansamang pagtulog sa gabing ito upang bigyang daan, kapahingan ang lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.